niya na. Ang haba ng intro mo ah. Sobrang ganda niya na. Ayan guys, so as usual, nagta-travel na dito na naman kami sa sasakyan. So, yes po. So ngayon ay Monday morning from duty. From duty tayo guys. From duty siya, ako naman. Mag-duty pa. Okay, dahil sinasabi. Oh, go guys. So, from duty na tayo and pupunta lang tayo saglit sa Costco again for jasmine rice. Ewan ko dati bakit parang nauuna nauubos yung jasmine rice natin. Mas malakas ka magtaka ng jasmine rice. Kala ko ba ate? Oo, usapan hati para ano. Para kasi hindi tumigas yung rice. So, ayun yung... May lang masarap naman. Oo, hacks namin guys. So, let's try to answer your question guys. So, info vlog tayo for today. So, let's start! Okay, let's start dun sa question ng isa nating subscriber or viewer. Ang tanong niya is, kamusta naman daw po? Since naglabas kami ng vlog na SNF kami or long-term care nurses po kami, may nagtanong na kamusta daw yung patient ratio, nurse to patient ratio namin sa work. Nung dati, nung dumating ako dyan, ongoing ako ng training, ang ratio namin is 1:32, 33, gano'n. Grabe, dami. Tapos nung naging ano na ako, napabayaan na ako, na pinakawalan na nila ako, nung nagsosolo duty na ako, ginawa ng 1:23. So yun na yung bagong nurse-patient ratio natin sa facility namin. Yeah. So swerte niya, nadatna niya ng konti pa lang yung mga residents. Oo. Yeah. So yun guys, so sa ang kwento pala niyan guys, siya yung primary applicant namin. And then after 4 months ako sumunod. So yun yung nurse-patient ratio. Yun nga, ulitin na naman yun. Ako yung naging 4th nurse nila doon. Kasi dati 3 nurses lang yung nag-work per shift. So ako yung 4th nurse, so parang yung sa ano, dinivide nila yung the rest na ano ko ba sasabihin? Yung the rest na gutal-gutal na hawak nila sa akin na napunta. Oo. So lumuwang yung workload nila nung dumating ka. Nantay lang nila ako. Yeah. Mas lalong lumuwang nung dumating na ako. So yun. Yun guys, maximum 23 patients kami guys. Easy lang guys, easy. Easy kasi night din kasi kami, night nurses. Pero yung mga morning, di ba naranasan mo mag-morning? Nung nag-morning ako doon, busy, daming concerns. Pero nung nag-night shift ako, sobrang easy lang after magbigay ng gamot sa gabi. Sundot-sundot na lang, ganun. Wag lang may ma-fall, ganun. Oo. Wag lang may mag-DDOB kasi yun medyo hassle. Isi-send mo siya eh, outside. Oo. Hindi na kami sanay sa toxic. Oo. So ayun nga, since long term siya guys, wala dun yung mga equipment na kailangan. So kung may emergency na mangyayari sa patient or sa resident, isi-send out siya. So yun yung yun na yung pinaka-toxic na gagawin nyo doon sa facility guys sa SNF. Or sa tatawag lang ng ano, ng EMS. Yeah, tatawag ng EMS and then magpapasa ka lang ng report sa kanila, paperworks, and then gano'n. Pero so, kung isipin mo, easy lang i-compare sa mga acute na mga gawain. Yeah, so at saka ano niyan, kilala niyo yung mga pasyente, yung mga gamot nila. Yeah. So masasabi namin na hindi naman ganoon kabigat 'yun. Easy lang. Oo, pero na lang kung may mga yun nga emergency. Yung may mga makukulit, yung may mga behavioral problems. May mga dementia. Nila yung mga ano, kasi mga risk for fall kasi sila eh. Yeah. Meron din mga pasyente doon magtatanong sa iyo kung ulit-ulit, araw-araw tatanong niya sa iyo, ganyan, ano bigay mo na ba? Anong gamot? Bakit ako nandito? Yung mga ganun ba? Mga matatanda, yan yung pero mga siyempre pasyente. sanay kasi tayo sa ano eh. Yung patients natin mahahaba tayo mga Pinoy eh. Yeah. Kaya advantage natin yun dito, sobra. Yeah, sila kasi minsan na ano talaga nila eh. Minsan sasabi nung ano, magsusungit na gano'n. Pero tayo nakangiti kasi tayo lagi. Parang iba kasi ang ano ng Pinoy din. Kaysa sa mapapansin nyo. Ayun,
minsan din lumalapit din sila sa amin din. Minsan Kahit hindi natin patient. Oo, kahit hindi namin patient, hindi lumalapit sila sa amin kasi alam nila, utuin nila kami. Alam nilang approachable. So, ayun. Ano ka ba? Parang na-shock ka ba? Anong pagkakaiba nung setting natin sa Philippines? Settings? Siguro nanibago lang ako kasi sobrang dami ng pasyente na nahawakan ko. Kasi yun yung pinakamadami, 133. Samantalang sa NKTI, nasa lang, minimum ng 5. Tapos maximum ng mga 13 or 14. Oo, pero cute naman yun. Cute naman yun. Sa med-surg naman yun. Pero, ano naman, kasi inisip ko lang kasi, yung mga kasama ko, mga matatandaan na, tapos kinakaya nila. So, inisip ko, bakit ako di ko kaya? Bakit di ko bakit ako panghihinaan ng loob sila nga kinaya, gano'n. Tama yun. Kaya parang lumakas loob ko, sila nga, gano'n. Yun lang iniisip ko talaga sila nga, matanda na, kinaya, ako pa ba? Oo, tapos habang tumatagal ka, marirealize mo na, ay oo, kaya naman pala. Pero sa simula struggle talaga kasi di mo alam yung mga gamot ng mga patients. Oo, yung mga gamot din nila, kakaiba din. Pero nandiyan naman yung Google, guys. Google. Hindi common, yun. Pero masasanay ka naman kasi yung iba pa ulit-ulit na lang. So, ayun guys. So, tapos yung yung pagkakaiba din. Sa endorsement naman, dati kasi sa ospital, nasanay tayo na may mga cardex. Tapos, aanuhin pa natin yung babasahin pa chart to chart yung endorsement namin nun sa NKTI. For sure, ganun pa rin yan sa Philippines Pero dito kasi, highlights lang. Yeah, importante lang. Meron na silang papel, doon yung listahan ng lahat ng pasyente mo, kunyari 23 sila dyan. Doon yung name, tapos yung babanggitin mo lang kung ano yung mga pinaka-importanting nangyari, kung ano yung ipa-follow up mo, kung anong bago dun sa patient na yun, ganun lang. Tapos hindi na kami pupunta dun sa bedside para mag-rounds. Sa NKTI kasi nun, di ba, every change ng shift ng mga nurses, papasok doon, magpapakilala na, ito na yung mga ako na yung nurse niyo sa gantong oras, ganto, tapos ito yung gagawin. Hindi na ganun. So, ang endorsement nangyayari na lang doon sa station. And then, after nung endorsement, magbibilang na ng narcotic, guys. Yun ang importante, dapat dapat naka-audit lagi. Ino-audit lagi yun. So, may mga, pirma-pirma, tapos may paper. Dapat magtatali, ganun. Minsan nga, pagka okay mga pasyente, sasabihin mo lang, they're all good. Tapos na. Tapos sa endorsement. Ganun na, they're all good. Pak. Tapos may sasabog na lang. Surprise! Depende sa nurse yan, guys. Pero, so far, okay naman. Mababait din naman sila. Ayun. So, ano pa ba, Daddy? Kunyari dati sa Philippines, dapat malinis ka, haircut mo maiksi. Walang kulay tapos, pa nga wala kang hika, wala kang tattoo, lahat. Dapat pagdating ko dito, dami nilang hikaw sa mukha, tapos meron pa mga tattoo, pero okay lang yun. Sobra. Tapos meron pa akong hindi sila mahigpit. Tapos meron pa nga akong ka-work, depende sa mood niya kung anong gusto niyang kulay ng hair niya. Minsan purple, pink, basta red. magawa mo yung trabaho mo, okay. Wala silang pake, basta nag-perform ka, ginagawa mo work mo. Wapakil sa sa appearance mo, guys. Walang pake naman. Maarte dito. Yeah, mga tattoo, wala silang pake, mga piercing, yan. So yun, guys, mas sila dito, lenient. So ayan, currently ang taas na ng araw. Charot. Pero may vitamins pa yan for sure. Maaga pa naman. Ayun, guys. And then yung mga gamit naman sa facility, na-amaze ako, guys, nung unang kita ko dun sa Hoyer lift nila, Ang galing ko paano binubuhat yung yung patient. Yung patient kasi nababasa lang natin yan nababasa lang natin yung Hoyer lift. Ewan ko nabasa ko siya. Charot. Pero ang kulit ng machine nila, ang lakas, tapos kaya mag-weight, kaya mo nang kunin yung weight doon habang naka-tripang yung machine. Grabe, high-tech talaga sila. May isa ko kung paano yung patient, ina-assist yung kung paano ita-transfer gamit yung Hoyer lift, guys. So yun, yung pump na-experience namin, infusion pump, kasi sa NKTI medyo na rin sila dun advanced na rin yung NKTI, guys kasi tertiary siya, kung alam niyo yung sa Quezon City. Wow, sinabi, National Kidney.
Ayun, so medyo high-tech na sila. Parang hindi na rin kami masyadong naging ano sa infusion pump. Hindi kami naging mangmang, no? Oo, yun. Thankful for that, guys. Easy na lang. Mas maganda pa nga yung pump sa NBTA. Oo, mas makabago. So, ayun guys. One eternity later. Costco. US flag daw. Parang nala mo US flag. Wow! Oh, bigas. Bigas. Rar. Hindi marunong magtansya yan si Daddy. Oh, oo nga, pwede to. 19. 14. Ayan na yan. Ganda, no? O, kuha tayo nito. Nakasale ito, oh. Para maiba-iba naman. Go! Oo, pwede. Magkano yan? 79 na yan. Ito ako over there. Dede. Sige. Lipat ka. Okay, dalawa. Look! Huwag natin kumuha ng ano kasi Oo, meron pa nun eh. Meron pa nun. Ito ako over mas malaki yung tackle sa Ito ako over there. And over there. dito kasi ito, no? Sige, sipan ko. Ang cellphone, Dad. Ginagamit ni Ang Mami. cellphone. Ayan na yan. Ang cellphone. Magkano yan? 11.89. Ang cellphone. Ang dami naman. Iba siguro, Dad. Ibang Ang flavor. cellphone. Ay, sobrang anghang. Cellphone. Hindi, itong isa, Dad. Cellphone. Wait lang, anak. What do you think? O gusto mo yung dati na lang, no? Sige na nga. Stock daw, stock. Spicy ba ito? Oo nga, spicy. Dalawang tonkotsu. Basta Zana yun, bad. Oreo. Magkano? 8. 12. 8, ma'am. Up 7.99. Ano yan? Garlic. 6.99. Patingin. Bakita mo sa kanila. Mids garlic. Oh, maganda na yan. Good deal. Naka-sale. Go. 3 for mga 1 kilo. Patingin. 1 kilo, 25. 1 kilo, 29.99. Ayan, pang duty. Siyempre guys, di sa akin to. Hindi, hulaan nyo kung kanino. Grabe, no? Hindi naman lagi, guys. Pag sobrang antok lang. Eh, taga-duty Don't na judge. antok. Eh, taga-duty na antok siya. Ako ba? Sa akin pala. Nabuko na. Kuha tayo nito, guys. 21. Pang duty rin. Daddy, ang bigat. Ito. Thank you. Ay, nabasag. Di pa bayad, basag na. Ang daming pang duty, ah. Ready sa duty yung mami. Iba off ka na. Naka-sale siya. Magkano? 9.59. Laki niyan. Ito guys. 29.99. Mas makakamura pag marami, no? Pag naka-box. Yeah, pag naka-box. Kasi pag may lagayan, mas mahal. Yep. Kumuha kami isa. Sindi. Siyempre, tubig. 3.99. Isa lang. Dito na lang. Ang dami, ah. Tatlo. Okay. Let's go. Nagkakasya fit ko. 12.29. Shrimp. Daddy, ah. Ako, kasya ka pa ba? Di na. Kasya. Ay guys, oh, ang cute nito, oh. Pang July 14. Tsaka pang duty. Kuha tayo, Daddy, oh. Ayan na, natapos na. Kain po. Thank you.
Oh, thank you. Binili na namin si Ace ng pizza. Para pag uwi niya, may pizza siya. Kain. Careful ka mag-bite, slowly bite ha. Thank you for watching our videos, guys. Don't forget to like, subscribe, and comment. Hey! Nakatulog na rin. Hi, bye-bye. Ako, tutulog muna ako. Tulog na kami. Bye-bye.